Pipe Network presents. Hi everyone, I'm Jim B, and this is Rewind, a throwback podcast. Hi everyone, at welcome ulit dito sa ating throwback podcast, ang Rewind. And ready na ba kayo sa inyong mga wine or mga drinks ngayong gabi, ngayong Saturday night, no? Dahil isa na namang chikahan, kwentuhan na throwback at mga ungkata ng past. Ang gagawin natin, hindi naman sobrang ungkata ng past. Ano naman to? Mga simple lang. Kasi ang kasama ko ngayon, ang 1 out of 4, Seswangs na isa pang podcast, no? Dito ako natuto mag-podcast, eh. Diyan ako unang nag-guest. So, ngayon nakakatuwa naman, no? Yung isa sa kanila na matagal ko ng kaibigan, ang guest ko naman ngayon. At feeling ko, very fitting ang aming topic ngayon sa kanya. In fact, nung sinuggest ko, apparently ito pala ang isa-suggest niya na rin sa akin. So, ito muna, i-welcome ko muna ang Seswang, editor extraordinaire. Yun ang lagi kang tinatawag sa kanya. Alexis Megan Abarquez. Hello po, mga Ses na listeners ng Rewind podcast. Congratulations sa success ng iyong podcast. May success ba? Hindi ko pa alam. Kasi habang nire-record namin to, wala pa. Hindi pa siya tunay. Pero, wala yung sabihin natin. Yeah, okay lang yan. But anyway, syempre mas kilala natin si Megan bilang Meggy. Meggy ang tawag namin sa kanyang lahat. Kayo, Megan lang tawag nyo sa kanya. Okay. Kaya fitting. Sabi ko kaya ang cop kay Meggy ang topic natin. Ayun nga, siya rin gusto niya to kasi bukod sa pagiging master editor ng isa sa mga umi-airing programa ngayon sa kung anumang channel at production, ay siya rin ay isang streamer, game streamer, di ba? Si Meggy Von Plays. Tsaka yung isa pa yung villager of Megishima. Yeah. Sa Animal Crossing. Animal Crossing. So alam niyo na kung anong pag-uusapan natin ngayon. Ito ang era ng mga video games. So ito yung mga video games na talagang cultivate talaga, sa aming childhood and pagtanda. Kasama na din yun. Diba? And I'm sure in one way or another, mapapag-usapan dito yung mga minahal nyo ding games. Or minamahal nyo pang games kung pwede pang laruin, diba? So, okay, Meggy, simulan na natin ang ungkata ng past tungkol dito sa mga video games na ito. Ganda ng ungkata ng past. Diba, mo yan lagi? Sinasabi mo yan lagi? Hindi, ngayon lang. Ngayon lang, sayang. Ayaw mo, friend, gamitin natin. Tagline, oo. Correct. Thank you kay Teddy ng Four Sisters. Ungkata ng past. Okay. Ayun na muna, unahin na natin, kailan ka ba parang nag-start talaga na maglaro ng mga video games? At saka ano ba yung mga video games na ito? Bakit ba siya nakakahumaling? Ako, siguro, backgrounder lang. Kailangan ko sabihin ko ilang taon na ako. Kasi, iba nung generation namin sa generation nyo. Correct. Well, ikaw naman ay Gen Z, pero millennial by heart. Char. Correct. Pero, iba kasi talaga nun sa amin. Ako kasi nalala ko, I grew up watching my kuya na naglalaro ng video games. So, hindi talaga ako na parang kinonsente ng parents ko na mag-games, ganyan. Alam mo yung ang binibilhan ng console, yung brother ko. Kasi parang actually hanggang ngayon ata yung society natin, pag sinabing video games, parang meron pa siyang gatekeeping na nangyayari sa gender. Parang exclusive lang siya sa male, ganyan. Correct. Kaya nga, ibang discussion pa yung tungkol sa mga girl gamers. So yun, sa ganun ako namulat sa video games. So, dahil sa lagi ko siyang pinapanood, naging curious ako sa mga ginagawa niya, ganyan. Mm-hmm. Tapos, naalala ko pa noon, naglalaro siya ng Super Mario Brothers sa family computer. Oh, family computer. Okay. Oo, family computer pa nung era na yon. Tapos yun, nakikisali ako sa kanya. Tapos pag may multiplayer na pwede,
na kahit lagi ako natatalo, sinasali din naman niya ako, ganyan. Tapos, nung siguro grade 3 ako, nagkaroon kami ng PC sa bahay. Grabe, grade 3 na ako nung nagkaroon kami ng PC. Tapos, black and white pa yung monitor. Naalala ko, yung pinakaunang game na nilaro ko doon, yung DOS pa na game, na hindi ko alam yung pangalan ng game, pero parang racer siya na nasa space. Alam mo ba yung game na yun? Basta gano'n. Naalala ko yun kasi yun yung pinang-testing namin ng PC, kung gumagana ba. Tapos yun, doon na nag-umpisa na, di ba, anong Windows ba yung kinamulatan mo? Windows 98. Oo, Windows 98 ako yata. Parang 95 pa nung time na yon, yung may pinball. Well, may pinball pa rin naman. Oo, may pinball. Tapos so, yung solitaire, na walang kamatayang solitaire. Yan. Sa ganun ako namulat sa video games. Sa brother ko talaga. Yon. Alam mo ako, hindi ko alam kung dahil bagets lang ako nun. Pero hindi ko talaga magets yung solitaire. I mean, nagets ko yung game, pero I don't understand kung bakit yon ang pampapatay oras every time na meron kang i-wait. Kasi yun naman yung ate ko, lagi ko nakikita na ang ganda, lagi niya nilalaro. Tapos gandang-ganda ako doon na di ba pag nabuo mo yung game, yung magsa-slide yung cards. Oo. Yun lang yung inaantay ko. Oo. So sabi ko, baka ito yung inaantay niya. Yun yung thoughts ko na baka inaantay niya na mag-ganon kasi gusto niya malibang. Gusto niya makita yung mga nagsa-slide na cards, no. Syempre yung pinball talaga, yun yung ultimate na parang yun ang favorite ko. Yun ang ultimate na retro na correct. Windows Tapos, game. Maririnig mo yung di ba, yung every time natatama yung ball doon sa mga buttons. Anong saya-saya. Grabe. Pero mabalik ako dun sa solitaire. Kailangan mo siyang makompleto kasi sabi nila, pag nakompleto mo siya, or pag natapos mo siya ng manalo ka dun sa game, parang may isang wish ka na matutupad. Yeah, I remember that. Okay, naalala ko rin yan. May ganun ngang myth or paniniwala before na ano kaya yun? Charot lang naman yun, di ba? Our dream is to wish your hearts. Check game. Yun. So, namaan ka rin naman sa mga after ng mga, yun na nga, mga console, family computer, and then yung computer games na mismo. Siyempre, nagkaroon pa tayo ng mga, di ba, PlayStation. Ito na. Alam mo, in fairness, I'm surprised na hanggang ngayon, may market pa rin pala talaga siya. Kasi di ba may PS5 and then talaga nagpapakamatay yung marami sa tao na bumili. Mas grabe yung demand ngayon sa games. As in, iba, lifestyle talaga na siya ng mga tao. As in, grabe din yung clamor sa PS5. As in, hanggang ngayon ata hindi pa rin na-meet yung demand ng mga tao kasi nagkakaubusan. Correct. Diyos ko, may kilala ako, parang inaantay na niya every time lagi na magkaroon ng PS5. Pero syempre, walang PS5 kung walang PS1, di ba? So, ikaw dumaan ka sa PS1. Hindi ko naalala na nagka-PS1 kami. Ang naalala ko, PS2 na. Kasi yung brother ko, siya na yung bumili sa sarili niyang pera ng PS2. Oo. Ang naalala ko na meron kaming console. Yung PlayStation lang. Tapos, after nun, puro na kami PC games ng brother ko. Hanggang sa nakabili siya ng PS2. Wait. So, merong PlayStation and then merong PlayStation 1. Magkaiba pa yon. Yung PlayStation, yung PlayStation 1 na. Yun na siguro yun, di ba? Oo. Yung yung silver. Tama, di ba? Wala namang PlayStation lang. PlayStation 1. Oo. Tama. Okay, ayun. Kami dumaan kami sa PS1. So, yung PS na in fairness, yan, life-changing every summer. Kasi every summer ka lang naman pwede mag-play. Actually, doon ko nakuha yung culture na parang you are not allowed to play ng super yung ganyan, yung mga talagang games na yung ubus oras kapag kami pasok. Kasi nilalabas lang namin yan kapag bakasyon, kapag ka-summer vacation or Christmas. Diba? Oo. So, wala. Even yung mga ate ko, parang they never played naman. Kasi sila naman yan, yung mga ate ko naman talaga ang mga malaro. Hanggang sa ako din natuto ng Pac-Man, ng Tekken, diba? Ng may Resident Evil pa, tsaka sa amin ang Final Fantasy na namin ay 8. So, si Rinoa, si Squall, si Selfie, sino pa?
Yeah, bago magkaroon ng selfie na word, ang kilala kong selfie ay galing sa FF8. Tapos ang ganda-ganda ng soundtrack niyan, di ba? Ikaw naman, Meggy. Ay, ano yun? Yes. So, hindi ka nakapag-7. Hindi, FF8 na. Diretso na kami. Parang, hindi ko rin alam. Basta wala. Dumating na lang yung PS eh. Parang uwihan ng tito ko from Saudi. Uwi ba niya? Or nung umuwi siya, binili, I don't know na. Basta ang first game dyan ay yung Pac-Man World. Yung isi-save niya yung girl na alam mo, tinitignan ko ngayon sa YouTube kung yung mismong gameplay. Apparently, never pala namin siyang natapos. Parang mahirap siya eh. Ang hirap. Diyos ko, my gosh. Nag-umpisa siya sa very light na yung beach lang, tapos ang sarap-sarap sa tenga ng pakinggan. Hanggang sa pahirap na siya ng pahirap, naging space na saan-saan na nakapunta si Pac-Man, nakakaloka, di ba? Oo, naging boksingero na siya. Oo. Ikaw, anong memory mo kay Pac-Man? Hindi ko nalaro yung Pac-Man nung bata ata ako. Kasi nga wala kami PS. Pero may memory ako ng PS na nasa bahay kami na nagda-dance Revo kami. Ay, of course. Pero PS2 na ata to eh. Hindi ako sure. Oo, kasi hindi kami nag-PS1. Pero meron kaming Atari sa bahay. Alam mo ba yung Atari? Hindi, okay. Educate me. Hindi ko rin siya nalaro kasi sobrang ancient na niya. Kaya sa siguro mga 40s dyan na listeners ng podcast. Pang 40s na ba yun? Oo, ganon. Buhay pa yung Atari namin. So, hindi ko alam kung ano yung mga nalalaro mong games mo doon. Pero alam ko isa siya sa mga pinakauna talaga na console. And then PS1 na. Eto na lang. Dito na tayo sa makaka-relate tayo pareho. Ang PS2 kasi years later kami nagka-PS2. Ang taon nun ay 2007. So, napakatagal, di ba? Ito na yung di ba? Itim na siya. Itim na yung PS2. Kasi kaya nagkaroon na kami ng PS2 dahil may PS3 na ata niyan eh. So, syempre, mura na pag binili mo, di ba? Nakakatawa pa nun, yung binili namin yung PS2, may kasama siyang parang 40 CDs or mga ganon. Or less naman yata. Hindi naman yata 40. 40? Grabe. Exaggerate naman yata yung 40. Pero 40 games. Super dami. Mga CD talaga siya. Iba-ibang laro. Siyempre, ang pinagpipili namin, lahat ng Sims. Mamaya pupunta tayo sa Sims for sure. Pero yun, sa PS2, lahat ng pinagpipili namin ay Sims. Basta lahat yun. Herbs, Sims 2, Sims 2 Pets, tapos... so yung Sims, grabe ko na nalaman, nasa PlayStation yan. Yeah! Ay, hindi. First, sabay sila ng PC. Ano na yan? Later na yan. Kasi Sims 2 na eh. Kasi Sims 1, naalala ko, 2001 ko pa siya nalaro. Oo. Tapos meron pang game din na Totally Spies. Di ba? Siyempre, bilang mahilig tayo sa Totally Spies, yun ang pinili namin. Ikaw, ano ang games nyo sa PS2? Hindi ko maalala kasi mas sa PC talaga ako naglalaro. Yeah, so noong childhood ako, ang naaalala ko, high school to, bukod sa Sims, taong din ako, computer shop. Oh my God. Oo, nagka-Counter-Strike ako. Kasi ko nung high school, ang mga friends ko talaga puro boys. Kung naalala mo nung birthday ko, nung sa Black War tayo, yung high school friends ko na nandun, puro boys. Kasi puro boys talaga yung friends ko nung high school. So sila mga kalaro mo sa Counter-Strike? Oo, nagka-Counter. Kami nagla-Ragnarok kami, nagdo-Dota. So, yun yung tas nagba-Battle Realms. Kung naalala mo yung Battle Realms, abutan mo na. Ako wala. I don't. Yeah, yan yung mga nilalaro namin sa computer shop na meron din sa bahay namin. Tapos, hindi pa siya, yung Counter-Strike nun, Counter-Strike nun, hindi pa siya online. LAN pa lang siya. So, kaya masaya siyang laruin sa computer shop kasi yung connection niya, kung sino-sino kayo nandun sa loob ng computer shop. So kayo din yung magkakalaro? Oo, gano'n. Kung yung kalaban mo, yung kung sinong nandun doon, gano'n. Wala. Never ko na-try. Of course, yan? Super matunog noong nung nag-aaral ako nung grade school, no? Kasi parang lahat ng boys diretso sa computer shop, magka-Counter-Strike. Nakakatawa yan kasi tingin magko-home shop ako, ang nag-aano ko, YouTube na mga lumang palabas sa TV, mga ASAP, mga catch-up, ganun. Kasi yung mga yung mga doon sa likod, mga nag-aano sila, yung mga video games talaga. Nagsisigawan. Oo. So,
yung pala yung mga, yung pala yung mga ano nila. Sa trash to. Oo, di ba? Yung meron pa yan yung auto jam. Hindi Ayun, oo. Yung auto jam. Yung auto jam, familiar ako pero never ko rin. Naririnig ko rin yan talaga sa mga sa mga classmates. Yan yung mga uso eh. Pag pagod ka nang makipag-away, mag-auto jam ka na lang. Ano naman yung auto jam? Parang music game kasi siya eh. Music game siya, di ba? Yung Dance Revo, may mouse na susundan ng paa. Ito naman yung keyboard. Okay. So, kung galit ka na sa kalaro mo sa counter, kung gano'n ka na lang ng keyboard sa auto jam. Parang yun yung pambanlaw mo laro. Oo, may pagpag. Bongga. Ganun pala yun, no? Ako wala talaga. So, alam nyo na, ang hindi talaga tayo panlalaki. Wali talaga. Hindi, babae naman ako, pero... Pero yun kasi yung common talaga, di ba, nung before. Nung time na na lahat ng mga Pero may kilala din ako mga girls din na nagka-Counter-Strike nga at saka Ragnarok. Pero wala. Hindi pa rin ako parte ng na yun, ng grupo. So, ikaw pala, Meggy. Ikaw ang So, kayo mga ikaw, isa ka lang na girl doon kapag ka naglalaro kayo. Okay. So, talaga ka rin. Na-orient ka rin talaga ng mga friends mo, no? Hindi ko nga alam bakit nangyari. Pero masaya, di ba? Counter-Strike. Sayang, alam mo sana, if may chance din, try ko nga yan. Meron ba ng Counter-Strike ngayon? Meron pa, CSGO. Pero marami na kasing gano'n na games na shooter, baril-barilan. Valorant, for sure nakikita mo yan. Yung mga Apex, ganyan. For sure nakikita mo yan. Nakikita ko yung Valorant kasi dahil sa crush kong gamer na si Dave Vara Gaming. Nakakatawa kasi member ako ng Discord niya, ganyan. Pero sis, wala naman tayong nilalarong games. So, wala lang, maka-update lang. Sinisimp mo lang siya, ganyan. Oo, lang, crushy lang. Pero pero nakakatawa nga na at least na-educate ako pagdating sa aspetong ganyan, ng mga games. Pero dito tayo talaga sa common natin, na simula naging friends tayo. Hindi naman simula exactly na naging friends tayo, pero mas naging close tayo. Ito yung isa na sa mga naging natin, things in common, na computer game, di ba? At ito na talaga, syempre, ang talaga, ito na siguro yung parang forever iconic na na video game na parang ang hirap din naman, hindi ko masyadong ma-imagine na pag may kakilala ko na hindi siya dumaan na maglaro dito, no. Ito syempre ang The Sims. Yeah. Kasi kahit lalaking gamer talaga kailangan mong dumaan dyan. Parang gano'n. Of course, di ba? Kahit kasi yung brother ko rin nag-introduce sa akin sa Sims Kahit nga si Martin, nagsisims siya dati. Talaga? Ay, bongga. Parang diba? Lahat talaga na dungeon. Kahit yung mga lalaki kong kalaro nung high school. Oo, naalala ko yung isang friend ko, nasira yung PC niya kasi nagsisims kami sa bahay niya. Pwede mo naman tong off the record na lang. Hindi mo naman tanggalin. Tapos napukpok ko yung computer niya kasi para tumunog. Tapos nasira yung computer. Huwag na natin off the record. Yan yung mga yan yung mga treasures of the past. Di ba? Na galing sa experience. Pero, anong tawag dito? So, Sims 1 ka talaga? Sims 1. Since the beginning. Since 2001. 2001, kung kailan siya alam ko 1998 siya na-release or 1999. 2000. Yeah, yun. Basta 2001 naalala ko. Ay, hindi. Parang 2000 nga kasi grade 6. Yeah. 2000. So, isa ka sa mga first players ng Sims talaga. Pero mabalik ako doon sa sinabi mo na parang parang walang katulad na game. Merong nag-a-attempt pa. Parang aware ka ba doon? Yung Paralives? Nakita mo yan? Hindi. Kasi super parang The Sims siya. Pero, ewan ko, hindi pa kasi siya nare-release. Pero parang mas maganda yung version. Magkakaroon ngayon! Paralives. Oo. Wow! Check mo. Let's see. Sige, i-check natin yan. Tignan natin kung better ka. But, anyway, yun nga, The Sims talaga, Parang, ang hirap na, ang saya-saya niyang balikan. Parang ang hirap nga, yung kumbaga pag may kausap ka na, ay, hindi ka nag-Sims or hindi ka aware, parang why? Charot.
Pero Probably ako, hindi aware sa Sims. Tsaka, di ba? Pero ako kasi parang hindi ka, kahit hindi ka gamer. Correct, Parang, di ba? It will always be At saka ang daming kasi ng Sims. Daming kalat siya, di ba? Sa all platforms, merong Game Boy, merong PS, and then ngayon sa cellphone, meron na rin, di ba? Dalawa pa. But anyway, balikan natin yung The Sims 1. Kasi ako, hindi ko yan nalaro. Nakikita ko lang, napapanood ko lang. Kasi bagets pa ako noon eh. So parang ano ba naman ang alam ko sa paggawa ng bahay, literal, di ba? So ikaw, Meggy, ano ang mga favorite parts mo sa Sims 1? Sims 1 specifically, na-addict ako dyan sa Sims 1 talaga, promise. Parang feeling ko malaking chunk ng kuryente namin dahil sa akin. As in, kasi gusto ko yung nagbe-build ako ng bahay. Yun yung favorite part ko actually. Yun ang favorite part. Nung bata ako, pag nagbe-build ako ng bahay, tsaka pag nagde-design, ganyan. Kaya, nang dahil din doon, muntik na akong mag-take ng architecture na course ng college. Ay, grabe! Ganun level. Oo, ganun level. Pero siguro nag-die down na nung high school kasi may iba na akong nalaro. So, yun, hindi ko natuloy. Grabe din ang influence ng video games pala talaga sa life mo, no? Ginusto kong mag-mask. Actually, in general, dapat magko-computer science ako na course. Kasi sobrang mahilig nga ako sa computers at mahilig ako sa video games. Dapat magko-computer science ako. Alam ko, nabanggit ko to sa isang episode namin sa Seswangs. Pero hindi lang ako natuloy kasi sinabihan ako ng brother ko na magaling ako magsulat. So, mag-masscom na lang ako. Wow. Ay, masscom naman ako. Pero, di ba, ang ending din naman, hindi ka rin naman nag-end up as writer. Nag-end up ka pa rin as editor. So, talagang meron pa rin aspeto ng computer. So, talagang ibig sabihin, kahit saan ka dalin, kung yun ang tadhana mo talaga, doon ka mapupunta. So, bongga, di ba? Yun nga yung sabi ko, parang nag-combine yung dalawa. Kasi gusto ko rin naman magsulat. Tapos gusto ko rin ng computer. So, parang nag-combine siya. Kasi editing is storytelling. Correct, yes. Ang galing. So, yun yung naging effect. Mm-hmm. Yun. Ayun. So, mabalik tayo sa Sims. Oo. Yun na nga. So, gusto mo yung mga paggawa talaga ng bahay, no? Pero syempre, gusto ko din yung pag naka F1 mode na yung live mode. Of course. Syempre. Nag-Sims 2 ka din. Nag-Sims 2 din ako. Kasi dati, uso pa yung mga pirated. Sorry. Of course. Aminin na natin. Tayo ay dumaan lahat sa pirated. Kaya, mas madali yung access dati sa mga pirated na Well, ngayon, hindi ko alam. Or hindi ko lang siya nagiging option. Ang dali na lang kasi ngayon bumili ng games eh. Yes. And feeling ko mas cheaper siya ngayon compared dati. Oo, cheaper nga. O baka dahil may mga trabaho na tayo ngayon, kaya madali na lang. Dati diba? Kasi. Pero dyan tayo magkakasundo na sa Sims 2. Yan ang aking first taste talaga of first-hand Sims, no? Sa Sims 2. Nung nagkaroon na kami parang nagpalit na kami ng PC kasi forever maraming virus yung PC namin dati. So, nung pinalitan na siya, na-install na ng Sims 2 and saya-saya. Alam mo ako, I still think talaga na Sims 2 is the best Sims version talaga. Sinasabi ng ate ko kasi parang ang laki nung in-improve nung Sims 2 from Sims 1. From Sims 1. Sobra. Kasi mas gumanda yung animation. Mas gumanda yung gameplay. Mas marami ka nang pwedeng gawin. Sa Sims 2 ba yung hindi ko maalala. Nag-start magkaroon ng toddler? O Sims 3 na yan? May toddler ang Sims 2, parang meron. Sa Sims 2. Sa Sims 1 kasi sobrang repetitive ng lahat. Even yung mga gamit mo, parang, Oo, ang maganda lang sa sa Sims 1, yung horse. Ano ang tawag doon? Basta yung gumaganon, yung paulit-ulit. Bull ride ba yun? Oo. Tawag doon. Basta yun. But it's nakakatuwa na kung sino yung mga neighbors mo sa Sims 1, sila pa rin hanggang sa Sims 2. Sims 3, nandun pa rin naman yung mga goth. Sims 4 din, nandun pa rin sila. Oh my gosh. And hanggang PlayStation, nandun ang mga goths. Nandun din sila. Tsaka mga pleasant, di ba?
Tsaka yung mga roomies. Yan, yung mga roomies. Correct. My gosh. Ako hindi ako marunong gumawa ng bahay. Marunong ako, pero ang bahay ko square lang. Tapos lalagyan ko lang ng border. So, ang ending, para maganda yung bahay ko, kukuha na lang ako doon sa sa mga available. So, yung mga downloadable. Oo. Pero ang favorite ko na ginagawa, pag bibili na ng furniture, every time na, lahat yan, from Sims 2 to Sims 4, every time na bibili ako ng bahay, unfurnished lahat. Kasi gusto ko ako yung mamimili ng furniture. Pero nitong Sims 4, medyo tinamad na rin ako mag-furnish ng bahay. Parang i-enhance ko na lang. Kasi ang saya na niyang gawin ng talaga, yung live mode na. Kasi ang dami kasi na nangyayari sa Sims 4. Kaya overwhelming na siya pag gagawa ka ng bahay. Parang, oo. Yung Sims 1 naman, hanggang Sims 2 ata. Kasi mama ko, architect siya. So, meron kaming mga magazine sa bahay na may mga plano, mga floor plans, ganyan. Okay. So, ginagaya ko yun sa Sims. Yung mga floor plans. Ay, ang saya. Okay. So, perfect naman sa'yo. May pattern ka rin. Talaga. May pattern. Kaya, oo. Ano usually ang pangalan ng characters mo sa Sims? Siyempre kung anong pangalan ko. Parang okay. Lang. Oo. Ako nag-i-invento ako. Tapos kung sino yung crush ko, yun yung magiging asawa ko. Kung sino matik yun. Kung sino yung crush. Oo, diba? Pero sila, ayaw ko sila na mag-asawa muna. Kasi gusto ko ma-experience yung mag-wedding. Mag-wedding. Diba? Correct. Yung kung magkaka-baby isa lang. Pero meron ako, ngayon sa Sims 4, pag maggagawa ako ng family, laging may mag-jowa, tas may isang sobra para meron akong magagawa na parang yung dalawa, magfo-focus sila sa family life while working. Tapos yung isa, kahit pwede ko ipagawa sa kanya. Siya yung pwedeng lumandi sa labas. Tapos, siya yung pwede kong pagka-eksperimentohan, kumbaga. Parang ganon, di ba? True. Yun. Sa Sims 2 rin ata dumami yung careers. Basta grabe yung improvement ng Sims 2 from Sims 1. Di ko na maalala kung ano yung lagi kong career. Pero, aminin na natin, nag-cheat ka ba? Pero bago yun, mag-commercial break muna tayo para may konting patis. So, we'll be back! Mainit na diskusyonan. Masarap na kwentuhan. Malinamnam na usapan. At nakakagising na balitaktakan. Parang kape lang. My name is Jeff. And I'm Weya Angeline. Join us in our conversations at Coffee na Lang Dear Podcast. And we are back here on Rewind, a throwback podcast kung saan nagta-throwback tayo tungkol sa ating mga favorite video games, diba? And natanong nga natin si Maggie kung noong sa Sims ba ay gumagamit din ba siya ng cheats. So Maggie, do you use it? Oo naman, parang hindi mo ma-appreciate yung Sims. Kung hindi ka magma-motherload, Rosebud, Clapaucius, pa nga yan ng Sims 1. Or gumagana pa ba yung Clapaucius sa Sims 2? Ewan ko lang. Pati yung pag mag-move ka ng objects na hindi mag-a-align sa grid, na cheat. Correct, Yun, yung mga ganon. Alam mo, ginagawa ko yun, kaya nang napeste yung bahay ko kasi nung ginawa ko yun Dahil, parang hindi ko din siya nagamit kasi nga, dahil hindi siya aligned. Parang, di ba minsan may glitch na gano'n na parang dahil dinaya mo lang siya. Ayaw. So, wala rin. So, ang ending din, inayos ko rin siya ng ayon sa ayos. Nakakainis. Pero kaya rin naman. Tapos ngayon Sims 4, hindi ko na rin kaya magtiyaga na mag-improve ng life skill. So, chinit ko na rin siya. Ay, talaga? Oo, hindi ko na kaya. Ang tagal eh. Wala akong ibang magawa. Oo, ang dami rin kasi na nangyayari sa Sims 4. Pero masaya siya pag masaya. Yes, masaya. Kasi gusto ko yung yung pinaka-favorite ko na ngayon yung yung Get Famous. Yung pwede na siyang maging actress. Yes. Hindi ko na yan Saya. Pero, wala ata akong na-play na expansion sa Sims 4. Pero ang favorite kong expansion sa Sims 2, yung Nightlife ba yun? Yung pwede kayo mag-date. Punta kayo restaurant, ganyan. Kaya. Tapos sa Sims 1, yung Living Large. Pero lang yun eh. Meron din ata yung sa ibang Sims. Basta yung Living Large. Tapos yung Ambitions, yung Supernatural. Dami-dami expansion.
Correct. Para lang kumita sila ng pera. Check. Oo. Pwede naman kasi hindi, nandun na lahat, di ba sana? Oo. In fairness, sa Sims 4 hanggang ngayon naglalabas pa rin ng mga bagong expansion pack na babasa ko Pero parang ang dami-dami ng expansion ng Sims 4. Super! Kasi aside sa expansion pack, meron pang parang, may isa pang packet yan na mini. Parang gano'n. Yung mga gamit-gamit, ganyan. Oo, mga gamit-gamit. At saka, little activities na parang pwedeng manood ng sine, ganyan. O diba, pati panood ng sine ng Sims, binabayaran literal. Pero alam mo, in all fairness yung mga expansion packs na yan ng Sims 4, it saved me nung kasagsagan ng pandemic. Yan ang kaya nga naubusan ako ng pera ko. Alam ko lang na magkakatotoo yung Sims ko at lilipat ako ng bahay. Sana. Hindi na ako bumili ng mga kung ano expansion pack. Parang feeling ko ko dyan. Kasi parang 2.5 at ang isa parang 4 ata yung binili ko o 3. Parang gano'n. Oh my God! So, pero nalaro mo naman ang bongga. Nalaro ko naman. And the good thing about it, pag in-install mo siya sa laptop mo, pag dinownload mo siya sa Origin, andun pa rin siya. So, I'm so happy talaga. Grabe, hindi naman nasayang. True. Ikaw, Meggy, ano ang favorite? Ito na lang, ano ang parang favorite memory mo sa Sims? Aside dun sa munti ka nang mag-architecture sana. Ano pa? Madami. Kasi parang every time na naglalaro ka, para siyang breather after ng lahat ng schoolwork na parang namomotivate ka na tapusin na agad yung schoolwork mo, yung assignments mo kasi maglalaro ka na. Tapos, sa PC kasi yun dati, yung brother, PC kasi yun ang bahay namin. Pero yung brother ko talaga yung mas gumagamit. So parang minsan tumatakas lang din ako pag gagamit ako ng PC. Ngayon ko lang na-realize na PC pala yun ang bahay namin. Bakit ako tumatakas? At bakit ako nahihiyan kumain? Char. Pero yun. Ako naman, wala ako niyang mamomotivate sa schoolwork kasi nga, hindi kami pagbakasyon lang. Pero, hindi, magbabakasyon na nun, may school pa nun, pero nagkaroon ng bomb threat sa school namin. So, grabe. So, pinauwi kami. Pag uwi ko, my gosh, Sims agad. Tapos parang siguro na mga 1 o'clock yun, parang natapos ako mga alas 7, alas 8 na. Well, meron naman yung pag Friendster at pag internet in between, Friendster pa also nun. Pero parang yung chunk of it talaga puro Sims. So ganun ako na-addict sa kanya nung time na yon. Tapos hanggang sa inorasan na kami, nag-away-away na kami ng ate ko kung sinong nagsagamit kasi nga super, Diyos ko, nagka-addict na at kung ano-ano na nangyari, mga ganun. Basta ang saya ng Sims. As in, alam mo siya, ang laking niya, part niya talaga na para maging masaya ka, no? Kasi parang nalilive mo yung fantasies mo. Yung parang siyang escape siya dun sa world talaga, 'di ba, na Yun. Oo. Di ba may ganun gang meme na parang yung Sims mo parang someone na hindi magiging ikaw kasi successful sa career, successful sa ganito. Sa pera. Sa pera, madaming pera, instant yung pera, may masayang pamilya, yung gano'n. Pinapatay mo rin ba yung mga Sims mo? Naman. Gumawa ako ng ganyan. Diyos ko. Oo. Tapos ang saya, pag may earn na, di ba? Tapos magmumulto minsan, ganyan. Alam mo, gumawa pa ako ng parang may living. Parang may burol. Yung may payong talaga sa labas, tapos may mga upuan. Tapos merong block sila. Oo. Yan? Kasi America's Next Top Model yung theme ko doon sa Sims 2. Kasi yun yung sunod, yung batch nila, yung Cycle 7, sila Melrose, sila Carrie D, sila Tyra. So, yun yung nandun sa bahay. Tapos si Twiggy, syempre siya yung oldest, diba? So, siya yung ginawa akong lola. Tapos na-Teggy siya. Siya yung Teggy. Ba't siya na-Teggy? Tinanggalan mo ng ladder sa pool. Hindi ko alam. Basta dahil yata matanda na rin naman. Parang matanda na. So, parang siya yung pinaglamayan. Sorry, Twiggy. Love naman kita. Hindi naman totoo. Pero basta siya yung pinaglamayan dun sa dun sa Sims. Tapos, gumawa pa ako ng parang runway dyan. Kaya lang hindi naman masyadong effect nga kasi yung kasi wala namang
nung Sims 2. Pero ngayong Sims 4, meron na yan. Ang saya. Pwede mo silang i-photoshoot. Ay, ang saya. Oo. Hindi ko yan na-experience. Tapos meron rin talagang, meron nga ba rin talagang runway? Hindi. Photoshoot lang. Tapos talagang pwede kang mag-build ng sarili mong photo studio. Photography studio. Bongga, di ba? Ay, ang saya. Ay, meron pala akong isang magandang memory na naalala. Yung parang nag-design ako ng bahay. Gumawa ako ng bahay na glass house. Tapos parang sabi ko, ay, ganito yung gusto kong maging bahay in the future. Ganun level. Parang hanggang ngayon, gusto ko pa rin ng glass house na bahay. Ang ganda kasi ng mga glass house sa di ba, sa Sims? Oo. Glass house siya. Tapos, laki-laki ng garden. Ganyan. Tapos yung pool, parang naka-heart shape. Yung pool na time na yan. Hindi ko na yung gagawin ngayon. Tsaka. Oo naman, hindi na ganon. Pero, oh my God, pwede nga pala yun, yung heart-shape din yung pool. Oh my God, nakakatawa. Nakakamiss lang din. Parang mapapadownload ako ng Sims ulit. Charot. Kasi ina-uninstall ko siya kasi ang laki kumain sa memory. Aminin na natin. My God, Diyos ko, grabe. Pero, meron pa ata yan sa Origin ko. Pero hindi ko na siya nalalaro ngayon. Ang wish ko talaga, Sims 2 yung maibalik. Yung kung pwede tayong makapag-download ng Sims 2. Pwede! Parang may nakita akong ganun. Naging libre yung Sims 2. Parang last year. Oh my God! Hindi mo yan nakita. Okay, hanapin natin yan. Hahanapin natin yan. Kasi alam mo, aside from yun nga, yung improvement, ang gustong-gusto ko sa Sims 2 yung soundtrack. Ang ganda-ganda nung nila, ng mga pa-background music. So, ito, Sims 2 for free. Oh, meron. Bongga. Fairness, ha? Sige nga, tingnan natin yan. Aside naman sa Sims, syempre after ng Sims, dumating tayo sa yung legit na web, web online games naman. Online games. At nauna to sa Y8, syempre, ang ating favorite na web. Isa sa mga naging favorite na websites na puntahan for games ay Y8, di ba? So, ikaw, ano man nilalaro mo sa Y8, Nenny? Alam mo, chinek ko kanina yung Y8. Meron pa rin Y8. Pero, tas games pa rin? Oo, mga flash games pa din ng mga gawa ng mga sino-sino. Check mo. Pero, kasi paano yun? Pero nilalaro ko kasi dyan. Ano nilalaro mo? Ang nilalaro ko dyan, yung mga dress up. Oh my God! Sasabihin ko pa lang sa'yo, pareho tayo kasi dyan yung time na nawawala yung mga paper dolls ko. So parang dahil nabuisit ako, sa Y8 ako pumunta, tapos sabi ko, ang galing, pwede pa na dito mag-dress up. My gosh, parang ganon. Tapos yung makeover, ganyan. As yung mga luto-luto, meron din dyan sa Y8. Mga cooking games. Kasi yung diba, Diner Dash? Diner Dash, galing yan sa Y8, diba? Tama ba? Ay, hindi ko alam. Pero pareho sila ng, anong tawag dito? Parang technology or something. Kasi, siya, flash games. Yun lang din yung nung Y8. So, parang pang magagaan na games lang, ganyan. Oo. At saka bukod doon, deal or no deal. Diyan din ako natuto mag-deal or no deal. Tapos, sabi pa ng teacher ko, kasi parang binigyan niya kami ng free time nun sa computer class na maglaro kayo. So, deal or no deal. Tapos nung sabi niya, wag mong pipiliin yung number 2 na briefcase. Kasi yan, malas yan. Tapos alam mo, true enough, nung pinili ko yung number 2, malaking amount nga yung lumabas. Sabi ko, simula ngayon, hindi na rin ako magna-number 2. Either, piliin ko yan na briefcase or, wag na lang hindi ko na siya bubuksan kapag hindi siya yung chosen briefcase ko. Kakaloka. Kainitan kasi yan ng deal or no deal. Nung sino nga? Luis ba yun? Chris pa yun. Hindi yung may Who Wants to be a Millionaire din ata dyan eh. Oo, parang meron din. Pero naalala ko yung Who Wants to be a Millionaire, meron talaga kami niyan na game sa PC. Wait, dumaan ka rin ba sa PopCap? PopCap games? Oo. Ano nga yung mga PopCap games? Pero oo, naalala ko yan. Insaniquarium. Bejeweled.
Tapos yung cute, yung ano nga yung cute na yun, starts with the letter C. Basta cute sila yung mga fluffy na mabalahibo. Tapos kapag pinagsama-sama mo sila, lalaki yung mga mata nila, tapos magsisqueeze sila. Chisel ba yun? Search nga natin. Chisel ata yun. Chisel Pop-cup yung mga Plants vs. Zombies. Pop-cup din ba yun? Oo, syempre. Chazel pala yun. Sorry, hindi Chisel. Chazel. Super cute niyan, my gosh. Saka yung Insane Aquarium cute yun kasi yung nanganganak yung yung isda. Tapos magiging baby. Ang favorite ko dyan yung Pegel. Lagi naghahang yung PC namin pag yan kasi nga, favorite ko siya. Yun. O dahil napunta yun, mabalik na tayo sa sa web games to, sa online. Syempre, isa sa mga nagkaroon talaga, kaya ito ang naging favorite website talaga ng lahat noong 2009, naligwak ang Friendster. Dahil social media na siya, social networking na. May mga pag-games pa, di ba? Walang iba kundi Facebook. Pero actually, dyan naligwak yung Friendster dahil sa games sa Facebook. Oo. Na ginawa ng Friendster na ginawa niya puro games na yung niya. 'Di ba? Naging puro games na yung Friendster tapos hindi naman pumatok. Ending lalong tsumaka. Ang galing kasi ng Facebook dahil andun na yung chat, andun na yung games, andun na yung social networking. So, 'di ba? Parang all in one na. At syempre, ang ultimate favorite talaga. Hindi naman ultimate kasi may isa pa tong kalaban 'di ba? Ito muna tayo, syempre, ang Pet Society. My gosh. Maggie, feeling ko, dahil sa dahil we fell in love with The Sims. Kaya, gano'n na lang din yung natin sa Pet Society. Kasi in a way, medyo similar siya di ba? Pero mas naaalala ko sa Facebook games yung Farmville Ayun na nga, oo. Yun na yung sasabihin ko na isa pa, yung kalaban. Pero nagpe-Pet Society din ako. Pero mas maraming time sa Farmville. Siguro kasi mas may konsepto ng pagbe-build sa Farmville. At saka may time kasi yung Farmville dahil kailangan mo i-harvest talaga yung mga di ba? Yung mommy ko ang addict dyan. Pareho tayo. Oh my God, pareho tayo na sinabi. Grabe talaga. Diyos ko. Makikita mo gising siya madaling araw nagtatanim. Buti sana kung nagtatanim talaga ng legit na halaman. Hindi. True. Halaman sa Farmville. Tapos, magagalit sa amin. Ako na. Baka baka mag-harvest na ako. Ganyan. Tapos pag-aalis siya, text pa ako niyan pag naiwan ako sa bahay. Tapos aalis siya na, i-login mo nga yung Facebook ko, tapos i-check mo, baka meron na ako i-harvest. My God! Oh my God, ganyan din yung nanay ko. As in, nasunugan kami ng sinaing. Dahil nag-harvest siya, hindi niya napansin tutong yung sinaing. Sobrang addict sa nag-a-alarm din siya pag di ba kasi may hours yun, 5 hours ganyan. Tapos, pag hindi mo kasi siya na-harvest on time, parang may 2 hours ata na allowance. Oo, tapos mabubulok. Mabubulok. Sayang yun. Parang fun. Parang kung iisipin mo, parang papatok pa rin naman yung ganong gameplay. Correct, kaya nga Alam mo ako, at some point, nag-Farmville din naman ako, pero hindi yung hindi yung consistent. Kasi may hinahabol siyang time. Siyempre, nagsuschool tayo noon, no? So, true. Minsan, pagbalik ko ng bahay, bulok na yung di ba? Kasi natanga rin ako sa dapat kong itanim. Hindi ko naman na yung oras. So, na-estimate. So, wali din. So, nawalan ako ng gana. Unlike yung Pet Society talaga, hindi naman siya namamatay pag iniwanan mo, di ba? Pero babaho siya. Makikita mo na yung langaw, magugutom, ganyan. Ang gusto ko sa Pet Society yung mga gamit. Ang gaganda ng mga damit nila, ang gaganda ng mga furniture nila. True. Actually, yung Pet Society, para siyang Tamagotchi na... Yes! Nagka-Tamagotchi ka ba? Ayun pala, nagka-Tamagotchi ako ng bata. Ako din, oo. Pero wala. Parang lagi namang namamatay. Parang nag-give up na lang. Oo, parang iniyakan ko nga rin yan na nategi yung Tamagotchi ko. Kasabay yan ng late na ako nag-Tamagotchi nung may Meteor Garden na. Kasi naalala ko yun 2001? Hindi, Meteor Garden sa Pilipinas. So, 2003. 2003. Oo. So basta natatandaan ko yun na mag-Meteor Garden tapos magtatamagotchi ako tapos hanggang sa namatay siya na talaga, parang nagising ako na madaling araw. Binuhay ko siya. Ganon.
Ganun level. Kasi di ba dapat i-reset mo siya ng madaling araw para mabuhay siya ulit or magkaroon ka ng bagong alaga. Ano din yan yung Tamagotchi. Parang pag meron kang ganyan nung grade, nung elementary, parang ano din siya, status symbol. Correct. Cool kapag meron. Nakapintas sa'yo na Tamagotchi. In fairness, sa amin, hindi na at least. Pero, yeah, ay nahinayang naman ako. Na-miss ko naman tuloy. Dalawa yung Tamagotchi ko. Talagang pag sa akin napupunta yung mga gamit, talagang nawawala. Charot. Oy. Pero yung Pet Society, alam mo, super ang lakas maka-throwback every time na nakakakita ako ng na nagpo-post ng picture o kaya lumalabas siya sa memories. No? Parang nakakamiss kasi ang gaganda talaga. Ang ganda talaga ng mga rooms, ng mga gamit. At saka di ba pwede kang makipag-interact sa Pet Society? Yung mag-a-add ka ng friends. Oo, yung mga friends mo, di ba? Tapos makikita mo dun may ranking. Yun din yung maganda sa Facebook games nung lumabas yung Facebook games. Kasi parang yun ka, kahit hindi ka gamer, basta meron ka lang Facebook, parang ganon. Yes. Kaya yun din yung maganda sa Farmville kasi pwede mo ipa-harvest sa iba yung plants mo, ganyan. Correct, di ba? Diyos ko, my God. Ay, oo, correct. Naalala ko yun. Pwede nga ipa-harvest sa friends. O, yan, nag-check ako ng Facebook ngayon, July 17, 2009. Pet Society will be under maintenance in a few seconds. Yan ang saddest, Yan ang malungkot. Every time na you're looking forward to playing Pet Society, tapos mag-open ka. Tapos under maintenance, nakakainis. Diba? Yan lang din ang sa mga online games. May maintenance. Correct, syempre. Kailangan nila. Pero, my God, super nakakamiss. Alam mo, trinay ko, I tried opening Pet Society, kaya lang hindi na siya nag-work. Kailangan ng flash player. Oo. Flash kasi. So meron pa. Kailangan mo lang ng flash player. Oo, siguro. Ako wala pa talaga sa Mac na flash player. Meron flash plug-in. Naka-Chrome ka ba? Oo. Sige nga, try nga natin ngayon. Pero ngayon, most asked questions sa Google, does Pet Society still exist? So let's see the answer. Was a Facebook game, so it's done. Ayan, launched in 2008, Electronic Arts shut it down in June, explaining that it was being retired so EA could reallocate development resources to other titles. So, wala na. At EA din pala ang nag-ano niyan. So, kaya pala meron siyang Sims Factor kasi parehong Electronic Arts. Oo, alam mo yung EA, yan, mabudol, nakakainis. Pero para din siyang Animal Crossing. So, ang Animal Crossing naman is Nintendo. Mas nauna ang Animal Crossing, I think, kesa sa Sims Tama ba ako? Okay. Oo, super luma na siya. Tapos nauso siya ulit nitong talaga. Kasi yung last na Animal Crossing is 2013, yung New Leaf. Tapos ngayon na lang ulit nagkaroon. Grabe, no? Ang galing. Yan ang talaga, nagsalba sa mga tao nitong pandemic. Well, ako, I did not. Pero, or it did not save me naman kasi hindi naman ako maano. Pero, wala my gosh. Switch. Wala akong Switch Ang Nintendo ko lang talaga nga, Game Boy. Na Sims din naman na nilaro ko. Ito, nag-search ako ngayon. I remember playing this game from Nintendo pala ito, pero sa Nokia 7610 ko siya piniplay. Miami Nights. Singles in the City. O, diba? Social. Social Singles in the City. Alam mo ba, pa ako dito, nagreklamo pa ako sa Globe nito, tumawag pa ako online kasi nagda-download ako ng game, tas binayaran ko siya, tas hindi siya na-download. So, inis ako talaga. Oo. So, parang naibalik naman siya. Or, I'm not sure kung naibalik siya or sinukuan ko na lang. Nag-download na lang ako ulit. Nagpa-load ng bago. Tapos iba pa yan yung nabanggit mo kasi sa mobile yan, diba? Iba pa yung nagkaroon na lahat ng cellphone. So, lahat is nagkaroon na ng access to video games. Parang lahat pwede na maglaro ng kahit na anong gusto nilang video games. Hindi na lang siya exclusive sa PC, hindi na lang siya exclusive sa Nintendo or sa PS. Ikaw ba, nag-mobile games ka ba? Ano bang klaseng mobile games?
Kahit basta nalalaro sa cellphone, kahit Ngayon, ang yan. mobile games ko na lang ngayon, that before Candy Crush. Kasi nakibandwagon ako niyan, aminin ko na. Dahil kay dahil kay Miss Noreen Capili, sa kanyang game na parang kayo, na kanyang book na parang kayo pero hindi. Kasi di ba, natuwa ako doon sa 7 lessons you learn from playing Candy Crush. So, may ganun pa anda. So Candy Crush tayo ng konti. Tapos, I remember, yung best friend ko si Mark, tsaka yung, jowa-jowaan niya yun. Jowa-jowaan kasi hindi man niya naging jowa. So, parang anong tawag dito? Parang nakita na nagka-Candy Crush ako. Tapos pinag-uusapan talaga nila. Never ako na-addict dyan sa loob-loob ko. Ano ngayon? Ano ngayon? Ang saya ng Candy Crush. Hindi ko ay na-expect. Tapos dinownload ko siya ulit. Ang saya pa rin niya. Pero alam mo, kanina lang, ang nilalaro ko mobile games, ang tawag sa kanya, BitLife. Na-try ko yan. Ang saya, di ba? Kasi meron pa rin siyang simulation factor. Pero wala siyang yung lang, mag-add-add ka lang, tapos mag-storytelling lang siya. Naka-base siya sa decisions mo. Oo. Yun yung nakaka-aliw doon, yung ikaw yung magde-decide. Tapos, inakuha ko nga yung akin, princess yung kanina. Kasi, na-addict din ako dyan. Bumili ako nung God mode. Sa BitLife, para walang ads. para walang ads. Tapos, pwede kang pwede mo i-manipulate talaga. Yung mamimili ka talaga, di ba? So, yun, BitLife. Pero ngayon, ang nilalaro ko na lang mostly, yung pampapatay oras na. Yung mga anong tawag dito sa nila, slice it all. Kasi pipindutin ko lang, tapos isa-slice niya yung mga dadaanan ng kutsilyo. Ganun lang. Tapos meron din ako soap cutting, di ba? Ang tanda na pantita na yung yung mga parang Fruit Ninja yung pagkakataon. Parang gano'n. Pero kasi yung Fruit Ninja, di ba may may hinahabol kang time, tapos kailangan may hinahabol kang score. Ito wala, gaganin mo lang siya. Makakat. Yung mga parang ASMR games, parang gano'n lang. Yung mga pampapatay oras talaga. Ganon. And syempre, Adorable Home. Yun siguro yung last na parang simulation talaga na yung mga pusa. Pero kasi, na rin ako na, ayoko nga kasi sabi ko ayoko ng time-based talaga na games. Yung Sims na mobile, time-based na siya. Oo. So, kaya nawawalan ako ng gana. Kasi parang, syempre, dami ko rin naman pong ginagawa sa life. Di lang naman ako naglalaro. Kaya, yung ayoko nung gusto ko yung at my own pace. Parang ganon. Ikaw, ano ang mobile games mo sa iyong mobile? Ako ngayon, sa mobile, yung shinare ko sa'yo last time, yung House Flipper. Ayun din, siguro kasi may element ng, mag-aayos-ayos ka ng bahay, ganyan. Pero maganda yung kasi maglilinis ka, tapos titingin ka sa paligid mo, ang dumi ng totoong bahay mo. Doon, ang linis. Parang ganon. Correct. Tapos, after ko kasi after mag-college, parang nawala na kami ng PC sa bahay. Parang hindi na rin ako naglalaro. Okay. Nung nag-work na. Siguro sa mobile din. Na-try ko rin yung Candy Crush. Parang lahat ata ng sa mobile. Parang try ko rin mag-Mobile Legends. Kaya nag-Mobile Legends din ako noong 2017. Tapos, may PC pa pala kami sa bahay pero wala nang games. Parang nag-die out kasi yung pag-games din. Tapos ngayon, sobrang, kagaya nga nasabi ko kanina, sobrang buhay na buhay yung gaming industry, yung gaming community. Siguro dahil na rin, kasi yun nga, madami nagsistream, tapos dahil na rin sa pandemic na naghahanap talaga yung mga tao ng way para mawala yung boredom nila. Ayun. Correct. Tapos nung naging kami na ni Martin, parang bumalik yung pagkaano ko sa games. Kasi ito kasi kompleto siya sa console. Na-influence ka niya. Oo, na-influence niya ako. Tapos siya rin talaga yung nagbili sa akin ng Animal Crossing. Kasi wala naman akong Nintendo 3DS, wala din naman akong Switch. So siya yung nagpa-experience sa akin ng Animal Crossing New Leaf, ng Animal Crossing New Horizons. And then yung New Horizons ako na pala yung bumili na. Pero siya yung nag-introduce sa akin. Tapos yung mga ibang games like Persona sa PlayStation, ganyan. Tapos bilang madami din kasi siyang nilalaro, alam mo yung kahit hindi ko nalalaro yung mga nilalaro niya, nagiging aware ako sa tungkol saan yung game and kung ano yung mangyayari, kung ano yung gameplay, gano'n. Sobrang passionate kasi ng fiancé ko sa games.
Oh, fancy. Bongga. Correct. So, ibig sabihin ko may friends for sale pa ngayon, ipaglalaban mo si Martin. Ano yun? Dumaan ka ba sa friends for sale? Yung ano, Yung sa binibili yung friends sa Facebook. Di ba? Bitch. Meron pa yan yung, meron pa nga rin ata ngayon na yung magbabato ng pillow. Ano yan? Yung parang pillow fight. Ay, hindi ko alam yun. Sa Facebook din yun. Nakakaloka yun. Grabe yung friends for sale. Alam mo bang napaaway ako dyan? Bakit binenta ka? Hindi. Kasi yung crush, meron kaming crush, as in super siya yung diehard crush sa school na ngayon naman looking back, parang talaga baway. Charot. Hindi, pero siya yung ano talaga, super crushable nun. Tapos may isa ako nakaano na, my God, super kaming dalawa yung nagbibili dun sa crush namin. Tapos, ang kinaption ko lang naman, sorry blank. Yung blank is yung name niya. Tapos, skin that eyes. Hindi ko naman alam na ano pala, it came off pala as ano, pang-aaway. So, I just found out na pinariringgan na niya ako sa Facebook. Sabi, oh my God, parang Diyos ko, desayo na yan. Kasi naloka kami ng mga friends ko. Ay, sorry po, nang away pala ako doon. Pero, di ba uso yun na parang, uy, bilhin mo naman ako sa FFS kasi pampataas siya ng value every time na binibili ka, di ba? Parang gano'n. Ba yan? Mga kachipan. Ano ba yung human trafficking? Mga kachipan lang natin nung mga panahong wala ka pang masyado magawa. High school, ganyan. Pero yun nga, ang ultimate kachipan sa akin, yung nag-away ka, yung nakipag-away ako sa hindi ko kakilala, naka-schoolmate ko lang, dahil nga, gusto namin bilhin yung crush. Tapos naiisa ko kasi natalo ko doon dahil mas malaki yung pera niya eh. So, ang ending, siya yung nakabili. Tapos parang naagaw din naman yata sa kanya eventually. Buti nga. Charot. My gosh, grabe. Pero ngayon, alam mo, wala na ako masyadong alam talaga sa mga games. Parang, na-stuck na ako forever dun sa Sims. Na parang that's the game na talagang yung, alam mo, yung hanggang forever. Yun na lang yung talaga. Parang doon ako mag-enjoy lalaroin. Kasi hindi ko rin feel yung mga, kunyari, mga Mobile Legends, mga Call of Duty, ganyan. Kasi yung makikikollaborate ka, ako pa naman, may inferiority complex ako. Baka mamaya ako pa ikakos na mga pagkatalo, tapos away-awayin pa ako ng mga ka-teammate ko. Ay, dahil hindi na natin kailangan ng exercise sa life. So ayoko na maki-engage. Pero yung Among Us, kapag kami, kunyari, meron akong grupo ng friends na na parang kami yung magkaka-Among Us na Pero doon lang ako jojoin. Pero yung para ako lang mag-isa, yung jojoin sa iba. Parang, hindi na kasi baka nga mamaya sisihin ako pag natalo mga bagay-bagay. So, okay. Oo. Actually, yun din yung reason kung bakit hindi ako nagva-Valorant. Hindi ako nag-Apex. Ganyan. Kahit gusto ko, pero kasi kailangan mo kasi makipaglaro sa ibang tao. Tapos sobrang toxic ng ibang gamers. Lalo na pag nalaman nila na babae ka. Mabalik ako dun sa argument ko kanina. As in, sobrang mamaliiting ka ng mga... My gosh, uso pa rin pala yun hanggang ngayon, no? Grabe. Uso pa rin. Nangyayari pa rin talaga siya. Yun. Kaya happy ako sa sinalihan ko na Gamer Girls Philippines na community. Ay, ang saya. Oh my gosh. Very empowering. Yeah, true. Yun, yung mga girl gamers na sobrang, kung gusto nila maglaro together, parang mag-aaya ka lang ng someone from the group. Tapos, magtatanong ka ng mga gaming related, hindi ka nila, gano'n. Ang saya. Yan ang maganda, no? Na parang yan ang maganda sa collaborative talaga na mga gaming. Kasi, basta yung ka-vibes mo, yung kalaro mo. True. Kasi yun na talaga ngayon eh. Alam mo yun ang sad lang na, syempre itong mga video games na to, no? In a way, ay pinatay niya yung, yung naglalaro ka sa labas, yung legit, yung personal talaga. Pero, at some point, okay na rin naman kasi alam mo yung, di ba, naging educational talaga ang mga video games. I mean, meron din naman siyang idinulot talaga na parang syempre iba yung personal na, na magpapatentero ka, magpipiko ka sa labas. Thank God I did that. Tapos, at the same time, din ako, napunta rin ako sa digital era ng games. Pero, di ba, iba kasi, kunyari sa Sims pa lang, di ba, ang dami-dami mo nang matututunan. Like, super talaga siya. Although nakaka-frustrate kasi mas marami silang pera kaysa sa'yo. Pero kebs na, di ba? Doon mo na lang i-live ang iyong fantasy life. Ako naman, parang kahit sino kang klaseng tao, there's a game for you. Kasi iba, lumawak na rin kasi yung gaming eh. Yung sinasabi mo na
nakakalungkot kasi pinatay ng games yung mga physical games. Merong mga physical games. We have a Nintendo game na pwede kang mag-exercise. Yung yes, actually. Yung Dance Revolution, parang it requires physical something. Yeah. Even yung Just Dance, yan, yung mga ganyan. Tapos, kung gusto mo namang mag-solo, yun, meron pa rin namang The Sims. Kung gusto mo basta there's always a game for you. So, ikaw, feeling ko, bahanap mo lang, try mo yung Paralives na parating. Ganun yung or kung makabili ka ng Nintendo Switch, feeling ko talaga magugustuhan mo yung Animal Crossing. Correct. Kasi alam mo, na-typean ko yung Harvest Moon, by the way. Ayan, Harvest Moon. So, Stardew Valley, isa pa yan. Feeling ko meron yan sa PC. Ay, nakamaka nga pala, no? Yun din, ang hirap sa Mac. Meron. Pero yung yun kasi naalala ko dun sa Animal Crossing nung time na nagpo-post kayong lahat para siyang feeling ko Harvest Moon. So, pero mas Stardew Valley, kasi si Harvest Moon may farming, di ba? Kasi si Animal Crossing, wala naman din gano'n. So, parang mas Stardew Valley, I think. Tapos, may mga story din sa Stardew Valley. So, feeling ko, magugustuhan mo yun. Oh my God. Oh, yan. Yan ang mga reco from Meggy. Nakakatuwa, no? Nakakuha pa tayo ng recommendation. Kasi meron ka doon yung mga kapitbahay mo, pwede kang makapagpangasawa sa kanila. Pwede kang pakasalan na kanila. Tapos, parang ang wino-work ko na mapangasawa, yung alcoholic. Siyang alisin sa kanyang depressions, Ay, bongga! Mahilig tayo sa mga toxic na hindi naman. Tapos pwede rin tayo maglaro together sa Stardew, ganyan. Kami ni Mark yung lalaro kami. So, pwede yan i-download? Let's see. Sige, oo nga, Kasi, para magkaroon naman tayo ng iba rin mapapagdibangan. Kasi ang saya, thank God for these games. Thank God for the creators of these games talaga, na parang sa stressful world, binigyan tayo ng ganito, na pampa-relieve ng stress. Pero kung nasi-stress ka dun sa game lang din, ay tigil mo na ha. Kasi ako may mga ganyan sa mga mobile games na kaya nagsettle na ako dun sa mga slice mo na lang, ganyan. Kasi meron akong game, alam mo yung Smash It, yun yung title. Yung yung mga glass siya na parang isa-smash ka ng bola. Para siyang maze, tapos magbabasag-basag ka. Hanggang sa, alam mo yun ang nilalaro ko habang tayo ay nagko-call of nature. Minsan gano'n. Pero alam mo yun, hindi ako kasi na-stress ako dun sa game. Kasi parang hindi ako makatawid. Parang nabibuisit ako. So, ang ending, alam mo, dinilit ko na lang siya. Kasi nga, nakakapikon. So, alam mo yun, kung magdadagdag pa ng stress sa buhay ko, wag na lang. Diba? Kaya mga horror games, no, na Oo. Natakutin ka lang naman, pero masaya rin naman sila. At some point, yung Temple Run, dinilit ko yan kasi natakot ako dun sa itsura ng monster. Na-stress ako eh. So, tsaka parang meron ka kasing gustong i-beat lagi sa Temple Run, di ba? Na 1 million keme coins, ganyan. Ayun, na-addict din ako dyan. So, nung finally na na-beat ko na yung 1 million, okay, itigil na natin to. We're over. Pero ngayon, dinownload ko na siya uli. Parang, pwede naman na parang etchos na lang siya. Ganon. Yun. So, ikaw, Meggy, ano ang final words mo sa mga tungkol dito sa ating pag-ungkat ng ating mga past tungkol sa games? Any, mga natutunan mo, mga na-realize mo in life? Ako, mga natutunan ko, yung gaming is sobrang nag-evolve na talaga siya. Kasi dati, pag sinabi mo na naglalaro ka 24/7, parang sabihin ka, ay, tama na to, walang ibang ginagawa sa buhay. Pero ngayon, yung mga gamer na naglalaro 24/7, kumikita sila ng pera, and nag-stream sila, they're making money out of it. May mga full streamer na parang full-time job yun. Tapos merong mga gamers na dahil na pinapadala sa ibang bansa to compete sa e-games, na sports. So parang na rin talaga siya, hindi lifestyle eh. It's more than a lifestyle. Parang isang buong mundo na talaga siya, na hindi na lang siya basta-basta gaming lang. Tapos yung pag-build din sa mga games, yung paggawa sa mga games, hindi lang din siya basta-basta ginagawa. Correct, of course. Oo, parang
grabe din yung effort na ginagawa ng mga developers sa paggawa ng games. Tapos, ano pa ba? Ang learning ko siguro is sana mas nag-invest pa ako ng time sa paglalaro ng games. Kasi malay mo, isa na ako sa mga pinapadala sa ibang bansa. Charot. Correct. Meron na kasi. Oo. Why not, di ba? Joke lang. Hindi naman tayo ganun ka-competitive. Pero, yun. At saka, yung mga kilala kong gamers, sila talaga yung mga analytical thinkers and magaling sila mag-decision. Magaling sila mag-decision sa life kasi parang nagsistrategize sila sa utak nila. Yung mga ganon. Correct. Yun. Ako naman, ang last, siguro, tama ka talaga doon sa sinabi mong there is a game for everyone and mine. There is a game for everyone. And nakakatuwa nga na ma-realize na, oo nga, kasi pag nag-game ka dati, parang lang, di ba? Parang pang tamad nga lang siya kasi naglalaro ka lang. Pero you don't realize na your mind is moving, your body is moving, may nakukuha ka out of it. So, nakakatuwa na at least nga, nag-evolve na talaga siya. And, for me naman, ang personal learning ko naman is, thank you for The Sims. Bukod sa stress reliever, ay natuto rin ako to do life. To do life talaga, di ba? Na parang, syempre, preview yun ng buhay mo eh. Na parang, at tapos yun na nga, di ba nakakatuwa, Maggie? Kasi syempre, ikaw rin eh, kasi naglilipat ka rin ng house, di ba? So parang dati sa Sims lang natin ginagawa yung magde-design ka ng ng bahay mo with all the furniture, ganyan. Tapos, eventually, di ba, real life, magagawa din natin siya. So, parang, sino man mag-aakala na yung dati mong inaano na Sims ay gano'n na rin ngayon. So, nakakatawa lang na life really evolves just like Sims. Yeah. Wow! O, taray, may pa ganon. Okay, at dahil dyan, Maggie, saan ka anong mga plans mo in life? Charot. Saan ka nila pwedeng i-follow? Nabanggit naman ito ni Jimpy kanina. I actually have 2 podcasts. Daldal natin eh. Of course. Daldal natin gusto sabihin. So, yung isa is sa Swangs PH. It's a variety podcast with my friends. So, we talk about everything and anything. Kung anong gusto pag-usapan. Politics, culture, chismis. Yan, nag-usapan namin yan. Tapos yung isa ko pang podcast is Mark Says Reviews. So, it's a podcast about films. Hindi lang siya film reviews, but it's about films with my fiancé, si Martin. Binabanggit ko kanina pa, na mahilig sa games. So we talk about films. Nagre-review kami ng films and nag-a-apply kami ng film theories and kung ano-anong anik-anik tungkol sa films. Ayun. Tapos, ang dami ko palang online presence. So, nagsistream din ako. Sana, pag nirelease mo tong episode na to, magsistream na ako ulit. Sa Twitch, Maggie Bon Plays. So, yun. So, kung mahilig kayo. Of course, yung Instagram. And my Instagram, Maggie Bon Plays din. Doon na lang. Yun na lang yung ipo-plug ko. Yung aking gaming Instagram. Correct. At yan naman. At syempre kung kayo ay meron mga suggestions ulit, mga gusto nyo pa rin, kung kata natin ng past, di ba kung ano-ano na mga inong kata natin ng past, pati ang digital game era, ang mobile games era, video games era ay napag-usapan na natin. So kahit anything under the sun na gusto nyo i-throwback, i-comment na lang sa ating Instagram, official Instagram account. Tangin na official, kala mo may poster. Instagram account na @The Rewind Podcast para, diba, para magkaroon naman tayo ng engagement kung ano ang masarap pagkwentuhan sa inuman natin tuwing Sabado night. Dito sa Rewind, a Throwback Podcast. So, thank you, Maggie. Maraming salamat. Tumawid ka na sa iyong Zoom meeting. As diba? And yun, abangan nyo ang ating susunod na ungkata ng past dito sa Rewind, a Throwback Podcast. Bye, everyone. Bye. Thank you, everyone. Bye.